Amen. So, 100% kung kayo po ay nandito, kayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen? Amen. So, share ko lang, no? Short story lang. Nung high school po ako, mga first year, nag-stay po ako sa bahay ng teacher ko. Siguro for 5 years ako na nag-stay ko. So, pinag-aaral nila ako at the same time, gumagawa ako dun sa bahay nila. So, doon ko naisip yung mga tao na to, lagi silang pumupunta ng simbahan. So, minsan, sinasama nila ako sa church. Minsan, pag hindi nila ako sinasama, ako na lang yung unang pumupunta sa simbahan. Doon ako sa bahay nagsisimba sa may Catholic Church doon. So, doon ko na-realize na importante yung magkaroon talaga tayo ng worship. So, yung worship, yung pinakamahalagang oras natin sa buong linggo. So, kaya lagi sa ating sinasabi ni Pastor, don't lose worship. Meron din po ako natandaan na parang hindi man siya tama, pero nakatulong siya sa akin. May nagsabi kasi sa akin na dito daw sa mundo may dalawang klase ng magnanakaw. Yung una, yung nagnanakaw sa Diyos, tapos yung pangalawa, yung nagnanakaw sa tao. So yung oras po ng worship ay para sa Diyos. So I don't say na magnanakaw tayo pag di tayo nagsimba, pero for me, nakatulong talaga siya sa akin na oo nga no, parang may konting pagka-guilty pag hindi ako nakakapag-worship every Sunday. So, it helps para sa akin. But, kasama po yun sa ating buhay bilang anak ng Diyos is yung makapag-worship po. Amen. So, yun lang. Ang title po ng message natin, The Word of Healing That Have Already Been Fulfilled. Amen. So, sa introduction, ayan. So, John 19:30, sobrang pamilya na tayo dito. Let's read nga po all together. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sobrang pamilya po sa atin itong salita na ito. Ito yung huling salita ni Jesus bago siya malagutan ng hininga. So I know, lagi natin itong naririnig, pero ito pa rin po yung most powerful message o yung pinakamakapangyarihang salita ni Jesus. Yung sinabi niya na natapos na. So marami siyang tinapos. Yung word na tinapos ko na, marami pong ibig sabihin niya. Pero maaaring may question tayo, no? Ba't parang sa nangyayari sa buhay ko, bakit yung mga problema, yung mga crisis, yung mga pagsubok, parang hindi naman natatapos, parang continuous lang. Bakit yung mga heartbreaks, yung mga sakit, bakit parang na-experience pa rin natin kung totoo yung sinabi ni Jesus na tinapos na. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi gusto niya tayong maging tagapagdala o maging witness ng kagalingan. Diba minsan ang sarap kasing magsabi sa isang tao kung ikaw mismo na-experience mo yun. Ikaw yung tamang tao na dapat magsabi kasi naranasan mo yung salitang tinapos na ni Jesus. So I hope pagtapos nitong message na to, ma-realize natin na gusto pala akong gamitin ng Diyos para maging isang healing minister. Yung mga tao rin na magpapagaling din. So yun po. Just sa number 1, faking. So, alam po natin na ang mundong ito ay kinokontrol ng fake na hari. Ano yung fake sa Tagalog? Peke. Parang may ibang term. Peking hari, walang iba kundi si Satanas. So siya yung kumokontrol sa mundong ito at walang iba kundi dinadamay niya yung mga tao. So ngayon mag-e-election, so busy yung mga kakandidato. No? So isama natin sa prayer natin na yung mga pagiging leader po ng Pilipinas, kung senador man yan, kung mayor man yan, dapat meron silang relasyon sa Diyos. Kasi tayo rin po yung magsasuffer. Tayo rin po yung makakaranas kung yung mga bagong ma-elect na mga hari, walang Kristo sa buhay nila, ano lang mangyayari, magkakaroon lang po sila ng pagiging greedy. Yung pagiging sakin, pagiging makasarili,
magkakaroon lamang sila ng tinatawag na personal interest sa bayan. No, hindi talaga sila concerned, magkakaroon lang sila ng sariling interest. And ano yung mangyayari pag yung mga taong ito ay walang relasyon sa Diyos, sila ay kokontrolin lang ng pinakahari ng mundong ito na walang iba kundi si Satanas. So please, pag kayo nag-pray, minsan isama niyo rin po yung mga leaders ng bansa natin. No, kasi sabi nga yung prayer natin, umaabot kahit saan eh. Na kahit hindi ka kilala kung sino man yung mayor na tumatakbo, kung sino man yung leaders na yun, for sure hindi ka nang kilala, pero pag pinanalangin mo siya at siya ay nanalo, siguradong sigurado, sa ganung chance, kikilos pa rin ang Diyos. So, pakisama sa prayer yung mga bagong leader after ng election. Let's read nga po yung John 8:44. Sabi po dyan, ang Diablo yung ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ay ama ng kasinungalingan. Diba? So, napaka-clear po ng salita ng Diyos kung sino talaga si Satan, King of Lies, hari ng mga sinungaling. Diba? So, alam niyo na. Diba? So, hari na sinungaling. Sabi doon, hindi niya nga alam kung ano yung totoo eh. So, he doesn't even know kung ano yung totoo. Kung di mo alam yung totoo, paano ka magsasabi ng totoo? Hindi siya panig sa katotohanan. So, minsan tayo bilang mga child of God, nadidisip pa rin tayo ng kasinungalingan ni Satan eh. Sa isip natin, sa mga ginagawa natin, sobrang daming lies ni Satan na hanggang ngayon, minsan nandun pa rin po tayo. So, bilang mga anak ng Diyos, of course, hindi na tayo mapupunta sa impyerno, nasa atin na yung pagpapala ng kalangitan, pero si Satan, kaya-kaya pa rin tayong i-deceive. So it's up to you na lang kung magpapadaya ka kay Satan. Diba? 4 million times, no? 4 million times, lagi natin naririnig, ang totoong hari dapat ng buhay natin ay walang iba kundi si Jesucristo. Siya lang dapat yung hari ng buhay natin. Sa akin, sa iyo, at sa lahat ng bagay. Ayun po yung with Emmanuel and oneness. W-I-O. Diba? Si Jesus lang yung hari, kasama natin yung hari, kasama mo yung hari sa lahat ng pagkakataon. Diba? Ano pa? Genesis 6:1 hanggang 4. Before that, let's read po muna yung 2 Corinthians 10:4 hanggang 5. Sabi dyan, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang maling pangangatwiran at ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, sabi dyan, kailangan nating ma-demolish yung tinatawag na stronghold. Diba? Si Satan ay ina-example siya bilang strong man or stronghold sa buhay natin. Ano ibig sabihin ng stronghold? Ibig sabihin, tinatry niyang i-captive yung ating isipan. Tinatry niyang i-conquer yung ating isipan. So, ganun yung tinatawag na stronghold. So, kaya si Jesus, kaya siya namatay sa krus para mawala tayo dun sa ganong stronghold. So, wag na tayong bumabalik pa. Wala nang comeback. Wag na tayong bumabalik sa stronghold na kung saan nagpahirap sa atin ng matagal na panahon. So,
Ang tawag po doon, Nephilim. Diba? Nephilim movement. So, stronghold. Tumatawa si Abigail. Diba? Tumatawa si Abigail. Ano pa? Yung Mateo 12:27 hanggang 29. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay. So, para ma-confirm natin, no, in order for us to confirm na nasa atin na yung power of the Holy Spirit, and in order for us na ma-confirm na yung kingdom of God ay dumating na sa atin, kailangan we should be able na magpalayas ng masasamang espiritu. Diba? Sa loob ng bahay natin. Hindi yung family member nyo, hindi yung kapitbahay nyo, but yes, there is always a evil spirit. No, minsan wala namang nang-aano sa inyo, pero parang naiinis ka na. Hindi ka namang inaano, parang galit ka na, diba? So wala namang issue, pero parang nagkakaroon ng, minsan may tension sa loob ng bahay. Kasi there is always evil spirit. Kaya kailangan tayo bilang mga disciple, mga child of God, kailangan marunong tayo magpalayas ng mga demonyo. Diba? Importante po yan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Sa lahat din ng aspeto. In all aspect ng buhay natin, kailangan kayang-kaya natin magpalayas ng demonyo. Sa isipan natin, sa puso natin, kasi minsan meron tayong yung wrong imprints, wrong nature, diba? Ano pa isa? Wrong root. Diba? Marami tayong ganon, kaya yung tinatawag din na continuous unbelief. Diba? Yung continuous unbelief, na-experience pa rin natin hanggang ngayon. Kaya, it's important na maranasan natin yung kaharian ng Diyos, maranasan natin na tayo mismo ay makapagpalayas ng demonyo. So mamaya, isa-isahin natin yung verse na binasa kanina ni Dave. Hindi ko na binasa, sobrang haba. Diba? Now sa ating main message, number 1, prophecy of Prophet Isaiah. So let's read together nga po yung Isaiah 53, 4 hanggang 6. Let's read po in one voice. Tunay nga, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay bumalik dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. Amen. So, parang nakaka-guilty pag nababasa ko tong verse na to. Parang may, siya pala talaga yung gumawa nun instead na tayo. So, napakalinaw ng salita ng Diyos na wala pa sa eksena rito yung pangalang Jesus, pero nakita na siya ni Prophet Isaiah. Kasi sa Old Testament po ito Nakita niya na may tao na masasaktan, na may tao na magdudusa para sa kasalanan na lahat. Na-prophesize na siya ni Isaiah. Kaya ang tawag dyan ay Messiah of Salvation. Yung sinabi dyan na he or siya, ang walang iba yan kundi si Jesus. Walang ibang gumanap doon kundi si Jesus.
Sinama ko din yung verse 16 kasi we are like lost sheep. Yung mga nawawalang tupa. Yung mga tupa minsan nagkakanya-kanya ng landas. Diba? Kaya sinama ko na lang yung verse 6 dyan sa verse na yan. And ano pa? Nagkakaroon tayo ng sarili nating way until now. People, yung mga tao nagkakaroon sila ng iba't ibang way ng buhay nila. Kaya wala silang choice kundi ma-deceive pa rin ni Satan until now. So walang choice. Like yung nangyari kay Adam, the moment na kinain nila yung prutas na yon, ang tao ay nagkaroon ng kasalanan. Nagkaroon ng iba't ibang klase ng sakit. Dahil sa isang tao, nagkaroon ng kasalanan, pero dahil din sa isang tao, napatawad yung ating mga kasalanan. Amen? Dahil sa isang tao na nag-alay ng buhay, ng kanyang dugo, natapos yung ating mga kasalanan. So, instead na tayo yung tatanggap ng judgment, tayo yung tatanggap ng hell, hindi na mangyayari yan kasi tinanggap na natin si Jesus. So, kailangan natin yung pasalamatan. Diba? Kailangan, we have people ay kailangan sincerely na tanggapin nila sa Jesus sa kanilang buhay. So, mawawala sila sa ganong amazing judgment. Diba? Amazing judgment. Ano pa? Ano yung dapat gawin? Ayun. So, the moment na nangyari yon, we have to offer thanksgiving. Alam niyo ba kung ilang hampas na 39 stripe yung binigay na hampas kay Jesus? May reason pala yan kasi pag sa Jewish law, pag lumagpas na sa 39, ikakamatay na sa hampas pa lang. Kaya hanggang 39 lang. Pag nag-40 na, yung based on their history, doon na namamatay yung mga tao pinaparusahan nila. Kaya hindi naman namatay si Jesus sa hampas dahil namatay siya sa krus. Diba? So magkaiba yun. Ayan. And number 2, already fulfillment prophecy. Ayan. So, kanina yung binasa natin yung 4 important events. Dito napatunayan ni Jesus na kayang-kaya niyang magpagaling. So, verse 14, basahin ko yung verse 14, 1 hanggang 4. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Tinawagan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong maging malinis ka. Gumaling at luminis ang agad ang ketong. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip pumunta ka at magsuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. So, very important, sabi ni Jesus, kung gusto mong gumaling, kung willing ka talagang gumaling, at kung naniniwala ka na gagaling ka. Diba? So, for sure, may ganito rin tayong situation. No? We have a lot of mga sakit. Hindi man to physical na karamdaman, but we have a lot of yung habit, wrong thoughts, wrong habit, yung mga imprint, yung mga nature. Meron pa rin tayo niyan. So, if you want to be healed, kailangan yung faith mo kay Jesus ay 100%. 100%. Ano yung sinabi ni Jesus dyan? Magpasalamat ka sa Diyos at mag-alay ka rin ng handog. Siyempre, lagi naman natin ini-encourage na lagi tayong magpasalamat sa Diyos. But of course, ini-encourage din natin na
once na-experience mo yung power ni Jesus sa buhay mo, you can also offer in so many ways. Kaya tayo nagkakaroon ng parang like yung praise team, nag-aalat sila ng time. Diba? Tayo mismo nag-aalat tayo ng time. Ibig sabihin, nag-offer tayo kasi gusto rin natin ipakita yung pasasalamat natin sa Diyos. Kahit nga sa simpleng ako mahilig po ako magbigay ng tip. Let's say, nagpapagupit ako, anything, kahit minsan di ko gusto yung service, naging nature ko na yung magbigay ng tip. Pero pag sobrang saya ko, dun talaga. Naranasan ko rin po yung mabigyan ng tip. Ang sarap po talaga sa feeling. Nag-work po ako sa SM, pag may nagpapahatid, nung pinamili nila, may tip yun, 50, 20. Tinatago ko pa yun sa labas ng SM kasi bawal kasi pag pumasok ka na dun sa store, kukunin nila yung tip mo. Tapos yung mga hindi naman naghatid, mahahatian. So ako tinatago ko yun sa mga ilalim ng bato, ganyan, sa parking. Tapos pag uwi na, kinukuha ko yun. So ang sarap sa feeling ko kasi yung tanghalian ko, okay na, na-cover na. Diba? Parang nakatipid ako ng malaki. So kasi nagpapasalamat yung mga tao na yan, kaya minsan nagbibigay sila ng kumbaga love offering. So ganun din po sa atin, if we are so thankful, we still encourage to offer. Kagaya nung ginawa nung sinabi ni Jesus doon sa may keto. So ano pa? Yung verse 5 to 13, hindi ko nababasahin lahat, pero let's read. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay paralisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako nararapat na puntahan pa ninyo sa bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagawin na ang aking katulong. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. So, yung centurion yung tawag dun sa lalaki na humingi ng tulong kay Jesus para pagalingin naman yung kanyang katulong. Pero yun nga, yung nakaka-amaze dito is hindi na siya pinuntahan ni Jesus. Diba natanong pa si Jesus, gusto mo ba puntahan natin yung katulong mo? Anong sabi ng lalaki? Wag na po, basta sabihin nyo lang na gagaling yung aking katulong. Naniniwala po ako na gagaling siya. So, sobrang lakas ng pananampalataya ng lalaking ito. Kaya sinabi ni Jesus, wala pa akong nakikita ganyang klaseng pananampalataya sa Israel. Diba? So, nawa tayo rin na-experience natin and maranasan natin na magkaroon din po tayo ng ganitong klaseng kalakas na pananampalataya. So, posible po ito. Posible na yung kagalingan ni Jesus ay mangyayari sa atin and magagawa din po natin yun sa iba. Magiging healing witness. Diba? And then yung verse 14 hanggang 15, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. So, simpleng sakit, malaking sakit. Kasi yung keto, malalang sakit po yun eh. So, minsan yung mga may ketong, ina-isolate po talaga yun kasi nakakahawa. So, kaya napagaling yun ni Jesus. Kahit yung simpleng lagnat, kaya-kaya po pagalingin ni Jesus. Hindi mahalaga kung ano yung sakit, mahalaga yung pananampalataya mo na gagaling ka. So,
Of course, we can say na wala naman akong sakit, okay naman ako, strong naman ako. Sabi mo lang yan. No? May kanya-kanya tayong mga sakit na nilalabanan. Hindi man to physical na sakit, but for sure, nandun pa rin tayo sa sitwasyon na gano'n. So, we need to use the name of Jesus. Anong ginawa ng babae dyan? Tumayo siya at naglingkod siya sa Diyos. So parang sa sobrang tuwa niya, kailangan maglingkod ako sa Diyos kasi pinagaling niya yung lagnat ko. Diba? So importante po yun. Siya ay naging witness, healing witness. Nagkaroon siya ng ministry sa pagpapagaling. Ano pa? Yung last, yung 16 hanggang 17. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Pinaalis niya ang ating kahinaan at pinapagaling ang ating mga karamdaman. So, dito naman po, sobrang daming tao yung demon possessed. Nakakita na po ba kayo ng sinasapian? Meron po ako dati kasama sa church. Sobrang active dun sa church. Kasama ko yun. Leader dun sa dati namin church. Sinabihan siya ng demonyo. Sobrang lakas. Kahit parang 4 na lalaki na yata yung umano sa kanya. Sobrang lakas. So nung time na to, sobrang dami yung sinasapian ng demonyo. Pero isang salita lamang ni Jesus, lumayas lahat ng demonyo. Diba? So, we can also check our neighbor, minsan yung family members. We don't know, no? Hindi naman kailangan yung sinasapian ng demonyo, sobrang lakas talaga eh. But yes, we also need to check yung family member, yung mga neighbors natin, even yung mga remnant natin. Kasi medyo sensitive yung topic pag sinabi nila na minsan nakakakita sila ng ghost. Totoo po yun. Totoo po yung ganun. Ewan ko kung na-experience yun. Ako po na-experience ko yung ganun eh. Na sa church pa mismo, natulog ako dati sa yung church namin, may daycare center. Tapos nagkayayaan, manood ng movie, ganyan. Tapos naiwan na lang ako doon kasi alas 12 na. Parang ang layo ng bahay namin. Lalakarin ng malayo. Siguro may takot na din kasi madilim. So natulog ako doon sa church, sa ilalim ng lamesa. Yes, nakakita po talaga ako ng espiritu. Diba? Naririnig ko pala. Nakakita-kita ng dalawang mata ko. So ibig sabihin nun, of course Christian ako nun, pwede nyung sabihin na dapat hindi na nangyayari sa atin yun. But yes, pag punong-puno ka pa rin ng disbelief, punong-puno ka pa rin ng yung mga wrong nature natin, possible na ma-experience pa rin natin yung mga ganong sitwasyon. Alam niyo ba yung sleep paralysis? Sino naka-experience ng sleep paralysis? Yung parang binabangungot ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makahinga. Diba? So na-experience ko din yun, even though Christian ako, late ko na-realize na I can use the name of Jesus. Sigaw ako ng sigaw, parang walang nakakarinig. Tapos mga sobrang tagal bago ko naisip, nga no, there is power in the name of Jesus. So ginamit ko lang yun, paulit-ulit, in the name of Jesus, umalis ka, lumayas ka. After ilang times, umalis. Diba? So medyo nakakaano yung, sabi nila pag di mo yung na-survive, makamatay ka na. Hindi ko alam yung science behind it. Pero yes, pag na-experience mo yung ganon, sana hindi na tumagal yung process na maisip mo yung pangalan ni Jesus. Dapat yun yung una yung maisip. Na huwag nyo muna isipin paano kayo makakawala. Isipin nyo muna paano nyo mapapalayas yung masamang espiritu sa sitwasyon ngayon. Diba? So, even si Moksanin, yung ministry niya dati is sa mga ganitong sa Korea, ganito yung mga pinupuntahan niyang lugar, yung mga tao na sinasapian, yung lugar na kung saan marami nakakaranas ng mental problem,
yung mga sleep paralysis. Maganda po siyang ministry, no? Kasi ito yung malalang pagkilos ng masamang spirito sa buhay ng mga tao. And sino ba yung makakatulong sa mga ganong sitwasyon? Walang iba kundi yung mga anak ng Diyos na may malakas na pananampalataya sa pangalan ni Jesus. So, kung kayo nakakaranas ng ganito, very simple, gamitin lang natin yung pangalan ni Jesus. Kung may sakit ka sa likod, sa masakit yung ulo mo, may nararamdaman ka, hawakan mo lang yun ang kamay mo and then use the name of Jesus. Siyempre, with yung buong pananampalataya. Kasi si Jesus mismo, 3 lang naman yung ginagawa ni Jesus Noong time niya, siya ay nagtuturo, siya ay nagpapagaling, siya ay nagdi-disciple. Diba? So, tatlo yung main na ginagawa ni Jesus. Nagpapagaling siya ng may mga sakit. So, kung may kilala kayo na na-experience to, it's your time to shine. No? Time mo na para magamit mo yung authority mo in the name of Jesus. Huwag ka na mahiya. Huwag mo nang baka kasi asarin lang ako nito, banal-banal. It's an opportunity. So, for sure, hindi nyo pa siguro na-experience, but in the long run, mararanasan nyo rin yun. Baka kunyari dito sa house, yung may sinasapian doon. Diba? Punta ka na agad, tabi kayo dyan. Diba? Excuse me. Use the name of Jesus. Damihan mo hanggang maaari kung ayaw kong umalis. Diba? Ano pa? Conclusion. So, very simple po yung conclusion natin. Very clear. Napaka-precise po ng ating conclusion. Jesus Christ is a true solution in all kind of sickness. Sa lahat ng kagalingan, si Jesus lang ang solusyon. Diba? Kaya last time na-share ko, pumupunta ako sa rehab, maraming drug addict. So lahat ng mga pastor doon, welcome, iba-iba na yung simbahan doon. May competition na nga So yung DOH yun Under siya ng DOH, saka bagong diwa sa Taguig. Sobrang lawak na rehab. Tapos meron din doon na rehab para naman sa mga iba't ibang lahi. Yung mga hinuhuli na iba-ibang mga foreigners, pumupunta rin kami doon. Pumapasok din kami doon. And wala kaming ibang dala, kundi pangalan lamang ni Jesus. Kasi dapat yun muna yung ma-establish Yun muna yung ma-receive nila para tumanggap sila ng totoong healing. Diba? So, importante po yun. And ano pa? Napatunayan ni Jesus yon sa pamamagitan ng kanyang 3 position. True King, true Priest, and true Prophet. So, dapat we always rely on the name of Jesus. Diba sabi sa kanta, there is power in the name of Jesus to break every chain. There is power in the name of Jesus. And last na, Isaiah 53:5, basahin ko lang again. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, dahil nasa atin na si Jesus, tayo yung magdadala ng kagalingan. But first, umpisahan po natin ito sa sarili natin. Diba? Pag nag-pray kayo, you pray for healing. Spiritual healing, mental healing, physical healing, lahat ng kagalingan. Nakapasok po ako dati sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Siya po yung isa sa pinakamalaking hospital dati sa Asia. Kasi para siyang village, para siyang buong housing. Tapos may mga building doon sa loob. Tapos yung mga nandun sa loob is yung may mga mental problem. So, nakakaawa kasi yung iba rin kinukuryente pag
Pag nagwawala, kinukuryente. Di ba? So, iba't ibang klase. Lahat ng may mental problem sa buong Pilipinas, doon pinapadala sa Mandaluyong. Kaya kilala yung Mandaluyong sa ganun, di ba? Kasi malaking lote ng Mandaluyong, parang kalahati yata ng Mandaluyong, napunta lang sa National Center for Mental Health. And 56,000 yung pasyente na nagpababa, outpatient, yung bumabalik-balik doon. So, ganun karami yung may concern about their mental health. And there are 4,000 plus na kulungan. Hindi siya kulungan, tawag doon bed. Sa hospital kasi, di ba, hospital bed. Doon kasi kulungan kasi baka makatakas yun, tapos makapanakit. Kaya kinukulo. Walang kahit anong gamit doon na anything na matalas or anything na pwede niyang isakal sa sarili niya. So parang sobrang plain lang ng kwarto kasi anything na makita niya, pwede niya i-harm yung kasama niya, i-harm yung mga visitors, i-harm din yung sarili niya. Diba? So that's why sobrang kailangan tayo sa mga ganito sitwasyon. So start muna tayo dito kung sa lugar kung nasaan tayo, start muna tayo sa sarili natin na magkaroon tayo ng complete healing. And yes, because of that, tayo ay magiging healing witness. So yun lamang po at maraming salamat. Palakpakan po natin yung Diyos. Let's pray po. Lord God, once again, kami po ay nagpapasalamat for calling us to be a healing minister, a witness of healing, Panginoon. Tunay nga, there is power in the name of Jesus, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa lahat ng maling imprints, maling roots,